Hi guys! Good morning! Andito na naman ako sa aking walk-in closet. Naghahanda kasi pupunta kami ng Duterte Street again. Kasi medyo na-okay na yung bahay sa Pilipinas. Natapos na yung, yung pag-repair ng family home namin. So ngayon, kasi medyo matagal akong hindi nakapunta ng Duterte Street. So, ready na yung aking mukha. Na. I-unbox pala yung binigyan ako ng regalo ng aking mister. Yung surprise na regalo. Meron pa ditong mga Tapos, anong mga kasama? Ay, may kasama pa pala siya. Oh! Chanel na perfume. Yung gusto kong itry sa Chanel kasi wala pa akong hindi ako mahilig sa Chanel na perfume. Ma-Dior ako na So far, ito, bigay din niya to nung birthday ko. Yung Coco Chanel. Yung light fragrance lang. Masarap, pero hindi siya naglalast kasi lang ata siya yung parang body mist. Ito, ko siya. Ito, yung naamoy ko siya, masarap. Masarap. Mabango. So ito pala yung niya. Ito talaga yung gusto ko kay Mister. Talagang inaano niya. Kasi sumasama siya sa akin pagka yung ng perfume. Pag dinadala niya ako doon, alam ko na yun. May balak siyang bibilhan ako. So pinapaano niya kung anong yung gusto ko. Tapos inaano niya ba? Itiman-an man. So, ngayon, maghahanda na ako. So, mag-perfume tayo. Ubusin ko na to ang aking Hermes Dior. Gusto ko to. Pero amoy tanglad. Amoy tanglad. Pero gusto ko siya, citrusy. So, naka-all black lang. Tapos, ito ang aking jacket. Idala at ako ng payong kasi uulan eh. Tapos, nagkulot-kulot tayo ng konti sa ating buhok. Tapos, ang ganda ng aking earrings. Pa-heart. Oh. Makikita ba siya? Ay, hindi ata. Ayan. Malaking heart. Oh. Ang aking earrings. So, okay. Okay naman ata, di ba? Yung aking Dito na kami sa sa Duterte Street. Ayan. Nagayos pa ng ng mga tarpaulin at saka standee ni Tatay Digong. So, alam niyo na yan. Tapos sila si Ate Marilu ng picnic table. March! Ayan, may foodie kasi may birthday. Oh, kaon na si Inday March oh. Kaon day March? Nya na. Sige na lang kung hawid ani. Ibutang sa kilid. Ay, balik eh. Purple yamoy. Oh, mga kuan gid ready kay nagdaog tent. Nya. Nagadalag yung tent kay para sa kuan nga kung ulan nun. Wow, may folding bed. Ito na yung huling dalaw ni Kuya Bong, no? So anyway, Kuya Bong, siyempre the usual. Sa si Tatay, anong masasabi nyo? Still in good spirit. Still in good space. Ang mga sabi niya dito sa mga taong nagtitibok pa rin sa Duterte Street. We would like to thank each and everyone na nandito, those who support the show. Alam niya, nalulungkot lang siya na hindi talaga siya personally giving. But we forever grateful
Well, Kuya Bong, 1 month ka nag-stay rito. Ito, pinakamatagal na in-stay mo rito sa iyong dalaw, no? Anong damdamin mo ngayon, no? Na parang talaga namang ang tagal nyo nagsama ni Tatay Digong at anong pakiramdam nyo nung sinabi nyo na uwi ka na muna ngayon? Sabi niya, you know, you go back home, you take care of things. Siyempre, take care of my chores, business and everything. So, sabi niya, appreciated there. But I told him that tomorrow, somebody will take my place. As to go, he said, mostly talk. Sir, father. My father, my mother. It's a little bit emotional. Ano po ang huling sinabi nyo sa kanya? Kasi hindi nyo masasabi sa amin ang mga sinabi niya sa inyo. Eh. So, anong sinabi niya sa inyo? Hang in the airplane, sabi. Well, may tatanong lang po ako, no? Kasi alam nyo naman, balita sa Pilipinas na yung apo ni Tita Cory ay nagsampa ng kaso laban kay Inday Sara Duterte for plunder, no? Ikwento nga niya sa amin para malinaw, no? Sinuportahan ba ng pamilyang Duterte si Tita Cory noong 1986? Yes, because it was Cory herself ang kinuha niya at YC dapat sa Davao nun is my mother. Due to her age and also due to the family business. Kaya binigay niya. Then, Vice Mayor. Yes, sa Davao, my mother supported the kay Cory talaga. But you know, that is so sad about that. Ano pong mensahe nyo dito sa apo ni Tita Cory na parang hindi alam ang kasaysayan sa panig ng mga Duterte at mga Aquino? Well, kahit ano man ikukuhaan ko, you know, as I said, yung politics come and go. You know, they, from now, because you are now empowered, you appreciate everything, you know, all out support. But when the time comes, when the tide changes, and, yun, iba na naman ang taupo. You know, there are really people, they don't have the principles. Kwento nyo po, bakit sinuportahan ng nanay nyo at ni Tatay Digong si Tita Cory noong 1986 laban kay Marcos? I really cannot give you the details on that because during that time I was inside the KTV. But I know through Chico Ayala, Gloria Pinto. He was the one who recommended Nanay Jolie because our mother was really also a very active, well-known civic leader in Davao. Ano naman ang Aquino, ang Marcos kesa sa Duterte? Well, as I said, it's politics. You know, so whoever is in power, some people just have that kind of attitude, the principles, whatever. You cannot. It depends. It depends on how the parents bring up or bring up their. Talaga ang setup ng ng catering. Ito na yung mayroong hindi talaga basta-basta. Nilalagyan niya talaga, grabe ang grabe ang presentation. Nami, uli na si Mary Rose Landing! Uli na si Mary Rose! Uli na, sige, bye-bye! Ang bago, ang friendship. Uli na si Mary Hurra! Hala!
Nahulog ang... So, yan yung catering. Mainit na, pag-mainit na. Pag-mainit na. Kasi medyo pa eh. Ay, wow. Thank you. Nana ka palang nga. Baan ka na. Ikaw, Yeah. buhay dyan kang imo ba ako? Uy, tagaan mo ko dito. Meat show. Paksiw. Tapos ka to dito. Adi mo. Sa pa. Napay ka ng Talong na ano. ensaladang salong with mango. Ay, oh my God. Tapos yung, oh my goodness. Yes. Yeah. Did you cook this one, Abraham? The aubergine. Abraham, you are the one to cook this? Yeah. Oh my God. Tapos yun, oh my God. Wow, grabe yung ano. Tapos siya yung nag-birthday, si Hazel's Kusina. Sige, smile. Smile ka. 1, 2. Nice, yan.